Hello everyone. In this training, ang tuturo ko sa inyo ay yung 30 days content plan, how to dominate social media as a financial advisor. So, bakit nga ba importante ito? Importante ito kasi kapag nag-start ka pa lang as a financial advisor, binibuild mo yung presence mo online. Okay? At also, binibuild mo rin yung credibility mo kasi financial advisor. Kasi doon, naipopost mo lahat ng inyong or ng iyong financial planning, yung education sa iyong social media. So, meron akong 8 step kung paano mo nga ba madodominate ang social media. At mamaya, meron tayong quick demo kung paano gawin. So, step number 1, ang unang gagawin natin ay define your purpose. So, ano nga ba yung goal mo sa page mo? Or ano ba yung gusto mong gawin? Or gusto mong mangyari kapag nag-upload ka sa social media page mo? So, question, bakit ka nga ba nagpo-post? Gusto mo bang mag-educate ng tao about insurance, about financial, or anything related sa financial planning? Yan. Gusto mo mag-inspire? Or gusto mo bang magbenta ng insurance? So, example, gusto mong mag-educate about the importance of insurance and maka-generate ng leads. So, example na to, ang purpose mo is gusto mong mag-educate at gusto mo rin maka-generate ng leads. So, iba-iba. Marami pang ibang purpose. For example, gusto mo rin magparami ng followers. Pwedeng purpose din yan. And then, pwede mo rin ilagay, gusto mong ma-reach yung gantong sales using your social media page. Next ay identify your target audience. So, hindi naman pwedeng lahat ay target mo. Kasi kapag nagbi-build tayo ng follower base, um, hindi siya general. Kumbaga, may specific na followers or may specific na tao na may magpa-follow sa'yo. So, for example, eto, alamin natin kung sino yung audience mo. For example, OFW. So, mag-post ka lang ng content pertaining to OFWs. Millennials, business owners, parents. So, pag nakapili ka na ng audience mo, so focus ka lang or yung content mo focus lang sa kanila. Para mas maraming mag-engage, mas maraming makaka-relate na specific audience like OFWs, millennials, business owners, and parents. And ito, question, ano nga ba yung common problems nila? And ano yung gusto nilang solusyon? For example, yung OFW, gusto nilang, ang problema nila, di sila makaipon. Kasi padala sila ng padala sa family nila. And ano magandang solusyon doon? Yung pwede silang kumuha ng BUL, pwede silang kumuha ng endowment. Ayan, para pag na-reach nila yung gantong age, meron silang makuha money. Sa millennials naman, focus nila investment. So, pwede ring VUL, yun yung i-offer mo na solution. Sa parents, pwedeng education plan or yun yung goal nila, education, since focus ng mga parents ay yung kanilang mga anak. Then, next, choose 3 to 4 main topics. So, dito, focus ka lang ng 3 to 4 lang kasi pag masyadong marami, masyado ng broad yung content mo. For example, importance of insurance, yan, pwede yan. Saving and budgeting tips. Retirement planning. Then, success stories of clients. So, pili ka lang muna. For example, this week, itong 4 na ito yung post mo. Then, next week, ibang topics na ulit. So, para hindi mo overwhelm sa content yung mga audience mo. Next, create a content calendar. So, mahalaga to. So, kasi kapag nag-create ka ng content calendar mo, mabilis na lang siyang gawin. Pwede siyang gawin ng isang araw lang, tapos set ka na for 30 days. So, pag nag-create ka ng content calendar, maganda, gamit ka ng Google Docs or Excel. So, dito, i-breakdown natin, meron kang educational post. So, mga 12 posts yan. Merong tips, facts, and benefits of insurance. So, meron ding engagement posts. Yan yung mga polls, Q&A, mga relatable memes. Yan, mga nakakapagpataas ng engagement sa page.
Next ay yung testimonial post. Yan, pwede ka na mag-post niyan, share success stories or satisfied client experiences para mas pampataas naman to ng credibility or pampataas ng trust ng mga followers. And pwede ka na mag-post ng call to action post. You invite them to message you for free financial planning, free financial consultation. Yan. So dito na tayo naghihingi na tayo ng something from our followers. Next, I use simple tools for design and scheduling. Dito naman may masasuggest akong free. Ito yung Canva. Ayan, pwede kang gumamit niyan for free. Meron siyang free. Meta Business Suite. Ito yung for scheduling content. Let's say, Facebook ka. Magpo-focus. Pwede mong gamitin yung Meta Business Suite for scheduling content. Then for editing videos or reels naman, gagamit tayo ng CapCut. Kasi itong mga softwares na ito yung mga ginagamit ko. And lahat yun ay free or may free trial. Next ay write captions that connect. So pagdating naman sa writing captions, mas maganda, gagamit tayo ng AI. We utilize ChatGPT na. Okay, hindi na natin kailangan mag-isip kung ano ba yung caption. Mamaya turuan ko kayo kung paano ba mag-create ng captions na makaka-relate yung target audience mo. Ayan. For example, wait lang. Wala. Ayan. So, ayan, di ba? Ito, nasa abroad ka ba? Pero word ka sa future mo, plano natin na tayo pabayan. So, ito, focus to sa mga OFW. Tapos, ano siya, call to action post. Okay, kasi nagpapamessage ng free proposal. Next step naman is stay consistent. Let's say nakapag-create ka na for your first 30 days, pero nakita mo, walang nagla-like, walang nag-comment, walang pansin, okay lang yan. Okay, continuous lang. Kahit walang pumapansin dyan, continuous lang ang pagpapost. Kasi suddenly, may makakita sa page mo, and then, makikita niya lahat ng contents mo, tapos i-follow ka na niya. Pwede siyang kumuha ng mga education from you or financial education from your posts, okay? Or content. So, stay consistent lang. Huwag mo pang hinaan ng loob. Kahit wala pang nagla-like, walang nagko-comment. Kasi dadating din yung month na biglang yan, dadami na sila. Okay, biglang magko-comment na, biglang dadami na yung shares, dadami na yung likes, and dadami na rin yung magme-message sa page. Ano, commit to posting 3 to 5 times a week. May consistency is key. So, ito, mas madali. Schedule all your content every Sunday para hindi ka na mahirapan daily. Kasi mas nakakapagod or time-consuming kapag daily ka nagpo-post. Okay, kasi paano pag nakalimutan mo yung for today? Hindi wala ka ng content for today. So, maganda, set ka ng specific na araw, say Sunday, then dun mo na ipopost lahat ng mga contents mo from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, or for 30 days na. Then also, syempre, pag may nagko-comment na, engage with your audience para pang pabuild palalo ng community. Okay? So, reply ka sa comments and DMs, build trust and connections. Example, may nagtanong, sagutin mo agad para makita nila na online ka and ready to answer ka sa kanilang mga concerns. Yan, di ba? Yun, next demo na tayo. So, ano ko lang to. Yan. Sa demo, turuan ko kayo ng kung paano mag-create ng quotes or mga educational posts. Just like 15 minutes. So, dito tayo. Create tayo ng ano, Canva na. Tapos, click natin tong Instagram post square. Para square yung yung picture. And then, pwede ka mamili dito sa templates. Say quotes. Okay. So, yung natin, ay quotes tayo. Tapos target audience natin, OFW na lang.
Example, ito. Yan. So, meron tayong template. Maraming template dito. So, sa Canva, hindi mo na kailangan mag-create para sa sarili mo. Pag kung feel mo mag-create, pwede rin. Tapos naman, ang gagawin mo ng next ay itong text. Kasi tuturuan ko kayo ng paano ba mag-create ng 30 days na content in just 5 minutes text. Ito, let's say, ito yung page natin. Lagyan natin watermark. Let's say FAI. Para may watermark. Then, higit na lang natin. So, quotes tayo. Then, ito. Meron ako nagawa dito eh. Ayan. Ito yung mga quotes na ginagawa ko for my page. Ito. Meron din pala akong isa pang AI. So, turo ko na rin. Ito si Claude. Si Claude, focus siya sa ano, um, mas human yung pag-ano niya, yung pag-create ng response. So, hindi siya AI. 100% AI. Hindi mo mapapansin na AI yung gawa niya. Example, ito. Saan na yun? View ko yun natin. Hanapin natin. Senior Facebook ads, one performance. Ito, financial planning tips for Filipinos. Kasi ito grabe. Ito nilagay ko. Si financial advisor of Insure Life here Philippines create 30 days short form content. Ayun, suggest clickbait pa para pampataas ng views. Educate Filipinos in financial planning. So ito yung ginawa niya. Pera o kahirapan. Financial choices. Ayan, lahat. So maganda si Claude kapag pag-create ng content. Saan na ba yung ano ko dito? Ito, financial planning and adulting. Ito yata yun. Ito, act as an content creation expert. Create me 30 Twitter posts about savings, mix of quotes, importance. Yan. So, dito na. Tapos pwede mo siyang pagtagalogin. Ayan o, use Taglish language. So, gawa tayo ng for ano naman, for OFW. Ayan, make it AI-free, be creative and funny. Kasi kapag nakatawa yung post mo, mas maraming nag-engage siya. So, act as an content creation expert. Twitter post nilalagay ko para maikli lang yung ilagay niya na ano, na text. So, about financial planning, adulting. Ano, ano na lang, since si OFW, with retirement, investing, insurance, savings, sabi natin. Yan, meron natin dito mix of quotes, mix of ano, importance, relatable, informative, and did you know. Tapos, lagyan din natin yung target audience. So, ganito na mag-create ng prompt. Kailangan very specific lang. Kasi kapag nilagay mo lang, create 30 posts about retirement investing. Napaka-broad ng bibigay sa'yo na ano, na sagot. Very AI pa versus marketers. Ayan. So, yan na natin. Check natin yung gagawin niya. Did you know, ang sweldo mo ngayon ay ticket mo sa comfortable future. Yung mas mahal ng remittance, yan, may ano pa, may joke pa. Insurance is not an option, it's a lifeline. Did you know mutual funds pwede nang start sa 1,000 pesos, no excuses. OFW hack, divide your income. So, yun lahat. So, ginagamit ko lang si ChatGPT para i-table niya to. Ayan.
Saan ginagamit ko sa kanya. Para madali siyang ilagay sa Excel. Ayun. So, wait natin yan. So, pag mag-create kayong content, maganda si Claude. Libre rin siya. Tapos pwede kayo mag-explore kung ano yung mga gusto nyo paano. Ipagawa kay Claude. Tapos, lagay mo dito. Yan. Dapat specific. 30 Twitter post. Ito yung topics. Tapos, mix of quotes, importance, did you know, pwede ka pang maglagay ng mga facts. Tapos, ano pa ba, pwede ka rin sabi sa kanya ng story, create me a story. Tapos, lagyan mo tong target audience para alam niya kung sino yung gagawa niya ng content. Then, can you establish language? Kung gusto mo, pwede rin English lang. Pag Tagalog, pwede rin naman, pero pag nagtagalog yung AI is malalim eh. Let's make it be creative and funny. Para pag funny kasi yung content, nakakataas ng engagement. So ito na. Ito na yung mga contents natin. So punta tayo ngayon dito. Since may mga mahahaba, i-adjust natin. Lagyan natin yan. So, so medyo di pantay. Hanap tayo ng ibang design na madaling. For example, ito na lang. Ayan, sunflower. Tapos, gawin natin, dapat nakaano siya. Gitna natin. Mas pwede natin liitan yung text. Kasi pag mas marami, para magkasya siya sa square. Na-extend natin tong square. Sige. And then, may tuturo ako sa inyong trick. Paano lahat ng to ay punta dito. Mag-create ng sariling image. Pagka-copy-paste na lang. So, ang gagawin nyo, ito. Click nyo tong bulk create. Tapos, enter data manually. So, click natin itong mga to. Clear table natin. Tapos, lagay, copy-paste lang natin ito. Yun. Lumabas na siya. Then, done. Tapos, click mo tong text. Ito. Click mo tong text. Or, ito. I-right click mo. Tapos, click mo tong connect data. Makita nyo, ito si empty1. Ito siya. So, click mo si empty1. And then, nakakonect na siya sa data. Tapos, continue. Ito na. Ito yung mga quotes. And then, generate 30 designs. Isang click mo lang, naka-generate ka na ng 30 content na goods na for 30 days. So, ganun kaganda kapag gumagamit ka ng AI. So, ito AI na rin ito eh. So, generate 30 designs. Gagawin natin is wait na lang natin. So, ito na, instant. OFW life, did you know? Pwede ka mag-invest kahit nasa abroad ka. Nandiyan na. So, ang gawin mo na lang ay pantayin mo na lang. Ayun na lang ang gagawin mo. Bigyan mo sa taas, center mo yung text, tapos, yan. And then, pwede sa'yo, pwede mo rin ibahin yung image sa likod. Example ito, focus siya sa balikbayan box. So, hanap tayo dito ng balikbayan box. Oops. Travel. Ito, ah, ito, mas maganda. Para for the future. So, iba yung content. Tapos, ano natin yung transparency.
para medyo kita yung text. Yun. So, kung gusto mo palitan every image, pwede mo gawin yan. Maganda, dito na yung content. Di mo na kailangan mag-copy-paste. Tapos, isave mo na lang yung 30 days content. Tapos, share, and then download. Tapos, download mo na. Tignan natin. Tagal siya kasi 30 images yung ilalagay sa loob ng zip eh. Na-complete na. Tapos, lumabas na yung ano, save natin. Ayan. Kung makikita nyo dito, marami na akong posts ng mga photos, ng mga quotes. Minsan may mga memes, nagpo-post din ako. Tapos ito yung pinaka-ano ko. CTA, pinapost ko yung benefits of having insurance. For example, ito, target ko dito ay young adults. Mga millennials or Gen Z yung target ko sa page na ito. Okay. Then, makikita natin yung insights. Kala nyo lang, onti lang yung followers, pero yung mga nag-view or naaabot na sa thousands. Makikita nyo dito yung views, 16,000, reach, 8,000, pero yung follow, di ganun kataas. So, ito yung content ko na well-performing. Ayan. So, maabot siya ng thousands of views sa kanyang reach. So, okay siya. Good siya. Kasi maraming naaabot yung content ko. Kahit di man ganun karami nagpa-follow, ang goal ko naman is to educate millennials and Gen Zs about financial planning. So, click natin. Tapos, schedule, save, and add photo. Wala talaga. Corrupted yung file. Pero kung makikita nyo dito, ito yung mga na-schedule ko na. Ayan o, dito sila. So, ito, yung dami nag-views ng code na to. 35. Kasi itong post na to, umabot ng 1,000. Ito naman, focus siya sa ano lang, sa caption. So talagang babasahin mo. And focus siya sa ano, yung taong may insurance na-offer mo insurance, sabihin nila meron na kasi ako. Pero importante ang pagkakaroon ng multiple policies kasi iba-iba yung kino-cover nun. Ayan o, taas. Ito, memes naman to. Si Chill Guy. So, mabuti ng thousands of reach and views and impressions. Kahit onti lang yung nag-like. Ito naman yung naabot niya. 1,000. So, ganito yung magiging itsura kapag na-upload mo lahat ng contents mo. Ayan. Pag ako nag-upload, madami ako mag-upload ng ano, content. Mga twice a day nilalagyan ko. So, mag-set ako ng first day of the month. Tapos, yung lalagay ko is twice na nagpo-post yung content ko sa isang buwan. So, ayan siya. Minsan, more pa nga, to 5. Ayun. So that's how you do or that's how you dominate social media as a financial advisor. Then, pakita ko na rin kung paano ba mag video editing. So, yan ko lang itong share. CapCut. So, gagamitin lang natin ng CapCut. Si CapCut naman ay ano siya, user-friendly at madali siyang gamitin. Ayusin ko itong share screen ko. Gawin natin screen lang. So dito, mag-create ka lang ng project, tapos lalabas na to. So kapag meron kang mga images na gusto mong gawan ng video, so click mo tong import. Tapos for example, ito gawa natin ng video.
Click natin to, file, and then i-drag natin sa baba. Then square siya. So, pwede natin gawing ano to, um, i-resize natin. Gawin natin for ano siya, for reels or shorts. Yan. Then, kay CapCut, meron ng mga stock music. Let's say copyright. And then, TikTok, and then music lang. Kaya natin ito. Medyo masaya. Natin yan. Tapos, lagyan lang natin sa ilalim. Tapos, i-cut natin yung kasi bit. Tapos, yun na natin siya. Para, yan, 5 seconds. And then, yan na. So, pwede mo siya gawing reels. Yung, instead na, ano siya, image, ito naman, reels, tas merong music. Kumbaga, yung iba, engaging ito. Yung meron kang video. So, export mo lang. Then, lagyan mo yung title. Tas yung download. So, mo siya isi-save. Ito lang natin save sa InLive. So, yan. Tapos, export. Yun yan na. Yan pa ng video ng quotes. Tapos, ganoon lang din. Simple lang din yung pag-upload. Ang kailangan natin gawin ay Reels naman. Create Reels. Ang maganda kay Reels, pwede siya mag-bulk upload Reels. So, kapag marami kang Reels, let's say meron kang 30 Reels, pwede mong i-upload yun ng sabay-sabay. Good na rin for 30 days. So, since isa lang ginawa natin, gawin nating isa lang din. So, ito. Ayan. So may suggestion din si Facebook kung anong oras yung pinakamagandang time para mag-post. So add natin yung hindi. At pala sa ano tayo? Create reel tayo para maging reel siya. So yan, add video. Tapos ito yung video. So ito na. Sagilid natin ano. Hindi pa kasi na-upload eh. Hindi pa ako move forward. So, yun, meron ka ng reel. Tapos, wait lang natin to. So, pag natapos to, saka ka makakapag-next. And ang kasunod lang naman nito is kung gusto mo pang i-edit yung video, lagyan mo ng filters, lagyan mo ng design, pwede rin. Tapos dito naman yung kung kailan siya mag-upload. Kung i-set mo ba, ipa-publish mo na ba ngayon or schedule mo for the next day. So, that's how you create reels. So, yun lang naman yung kung paano mag-create or paano ba mag-dominate sa social media as a financial advisor. So I hope marami kayong natutunan and syempre mawawala ng silbi to kapag di ka nag-take action. So after ng video na to, maganda makapag-create ka na ng sarili mong content para sa iyong page. Thank you everyone. Thank you for watching.